Welcome po sa ating annual SONA Awards dito po sa Fox First, kung saan pinararangalan po natin yung mga natatanging pagganap sa taunang State of the Nation Address ng Pangulo. Simulan po natin sa pagbibigay ng Plaque of Appreciation dun po sa mga nagdaang bagyo na sinamahan pa po ng habagat. Salamat po sa kanila at napilitan po ang ating mga politiko na simplihan ang SONA ngayong taon. Dahil po sa kanila, bigla po naging sensitive ang ating mga politiko doon po sa pinagdaraanan ng milyong-milyong Pilipino tuwing meron pong matinding pagbagyo at pagbaha. Pero alam niyo po, kahit wala na pong red carpet, hindi po talaga napigilan yung mga naggagandahan at mga nagpupugian ng mga politiko, pati na rin po yung kanilang mga bisita doon po sa pagrampa. So punta po tayo dun sa Best Dressed SONA Attendee Male Category. Dalawa po yung ating nominees para dito po sa category na ito. Ang una po ay si Congressman Sandro Marcos. Pangalawa naman po ay si Senate President Chis Escudero. Tingnan nyo naman yung mga tindig, no? Tingnan nyo naman yung bagsak ng barong. Talagang popogi. Mahigpit po yung laban, no? Ilan po sa mga kinonsidera? Sino ang mas malinis ang hati ng buhok? Swabe ang ngiti at pulido ang bagsak ng barong. Pero sa huli, nagkatalo po sa ganda ng kilay. So the winner is Senator Francis Escudero. Sa female category, syempre nominado po si Heart o si Mrs. Chis Escudero. Global fashion icon, di ba? Pero dumating din si former Miss Universe Pia Wurtzbach, who looked elegant, classy, and modern in her two-piece ensemble. And the winner is Pia Wurtzbach. Sa SONA, meron pong mga hindi sumipot, yung Duterte Block sa Senado, pati na yung mismong kapatid ni BBM, si Senator Amy Marcos. So the next award is for the most important SONA absentee. Ang nanalo po ay yung pinakaramdam ang pag-boycott at pagkawala sa SONA. Yung tipong na-miss talaga siya dahil napaka-importante sana ng presence niya. At ito po ay walang iba kundi si Senator Robin Hood Padilla. Nga pala, siya pa rin po yung chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Laws, ha? Ganyan yata talaga pag sobrang galing. Hindi pa abogado yan, ha? Our next award, the Star of the Night. Ang nanalo, yung hinamon, ininsulto at tinawag pang unggoy ni Baste Duterte. Walang iba kundi ang hepe mismo ng Philippine National Police, si General Torre. Biruin nyo, inihanay siya ni BBM sa mga atletang Pinoy at tinawag na bagong kampyon. Sama na rin natin yung bago nating kampyon, si PNP Chief Nick Torres. Kung sa bagay, ikaw ba naman ang tumindig laban sa bully na napakarami pang tato? Sa tato pa lang, manginginig ka na eh. Hinamon pa ng suntukan yung general? Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero gusuntukan tayo, arang kumakaya, bita. Ganun lang. Tinanggap ni Torre yung hamon. Kaso, yung machong Duterte ang umatras. Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, babobogbog kita, hindi kita hinamon, tanga. Sayang, ang galing pa naman sana mag-boxing, oh. Tingnan nyo to. Our next award is for the Best Actress. At kahit wala po siya sa SONA, kitang-kita po yung kanyang galing sa pag-acting. And she's none other than Vice President Sara Duterte. Ikaw ba naman yung mag-project na marami kang ginagawa para sa bayan bilang vice-presidente? Hindi pong hindi ka naman nag-iikot sa iba't ibang bansa para siraan yung bansa mo at yung dati mong kasabwat kakampi sa Uniteam. Pumunta ako, diba? Nakisama ako sa Filipino community sa The Hague. Pumunta yung mga tiga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala. Pamilya ko. Sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas.
Our next award is for the Best Actor. Alam niyo po, in the past, the clear winner was President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. himself. But this year, we have a different result. Actually, collective winners. Sila po yung mga kongresista at mga senador na grabe ang palakpakan. Yung iba nagtayuan pa nung sabihin to ng presidente. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Grabing acting. Yung parang wala kang papel o dapat ginawa sana sa mga dambuhalang insertions at questionable funding para sa flood control projects. Ibang level. We now go to the award for Best Picture at ito po yung imaheng inilarawan ng Pangulo sa kanyang sona. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Pero seriously, hindi po maganda yung picture kung pag-uusapan po natin yung sitwasyon ng milyong-milyong mga Pilipino. Tulad po ng sinabi ko dun po sa previous vlog po natin, talagang kawawang-kawawa po yung mga kababayan natin. Biktima sila, tayo, ng mga mapang-abuso at mga kurakot na mga politiko na nasa pwesto. Biktima po tayo ng mga maling palakad, ng hindi wastong paggugol at paggasta ng pondong galing din sa atin. Biktima tayo ng masamang healthcare system na dapat sana hindi na kailangan ng guarantee o referral letters mula sa mga politiko kung inayos lang sana nila yung pondo at ang sistema. Yung hindi mo na sana kailangan mamalimos sa magkautang na loob para lang mapagamot. Kaya kahit gaano pa kakongkreto ang ibang mga sinabi at pinangako ng Pangulo sa SONA, ito po yung realidad. Hanggang hindi inaayos ang sistema at iwinawaksi ang mga maling gawi, paulit-ulit lang lahat ng mga problemang to. Mga Pilipino, patuloy na kawawa. Ang problema sa iyo, Esguerra, ang dami mong alam. Ikaw lang ang magaling. E di ikaw na magpresidente. O di sige, ako na magpresidente.